Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po. Muli na naman po magkukomento po sa inyo at masamahan niyo po inyong lingkod dito po sa Tambayan mga kabayan. Magkomentuhan na po tayo mga kabayan. Kumpisa na po natin. Ito pong si representative po na si Erese, si Edgar Erese ng Caloocan mga kabayan ay nagsalita po at nagpahayag na hindi lang daw po si BP Sara ang i-impeach. Posible rin daw po. Posible pa. Hindi pa po sure. Si Bongit daw po, mga bayan, ay posible daw pong ma-impeach din o pailan, sampahan ng impeachment. Pakinggan po natin si Erese, mga kababayan. Ibang klase po. Mahina rin. At ang tanong nga po pala, sino po mag-impeach? Majority po ngayon sa House of Representatives ay puro po magnanakaw umano. Kaalyado. Hindi po ba? Yan po ang napakahirap. Pagka po ang mga politiko, congressman, senador, ay sumausaw po sa pagnanakaw. Lalong-lalo po kung sila po ang mga magnanakaw din. Napakahirap mag-impeach ng kapwa niya magnanakaw. Umano. Hindi po ba? Not just one, but two impeachment complaints ang posibleng ihain sa Kongreso matapos mag-expire ng one-year bar rule sa kaso laban kay VP Sara. Pero ayon kay Congressman Edgar Erice, hindi lang ang bise ang maaaring target ng bagong reklamo. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, posible rin daw ang paghahain ng impeachment complaint laban kay PBBM. Kung susuportahan ko yung impeachment complaint before BP Sara, dapat ay tingnan ko rin kung may impeachable offense si Presidente. Kasi kung titingnan lang namin yung isa, ano na yan, parang partisan, hindi para sa bayan. Ang nakikita ko, kung may impeachable offense ang Presidente, ay yung betrayal of public trust. Kasi for 3 years, pinabayaan niya yung budget natin na masalaula, na hindi siya kumibo. And that's tantamount to inexcusable gross negligence. It's not even the 2026 budget anymore that you're talking about. It's the previous budgets prior to 2026. Kung isang taon lang yan, baka napalusutan. Pero kung 3 taon, imposible para sa akin na hindi alam ng executive department yan. Nakita niyo po mga katambay? Nakita niyo po? Yung pahayag po ni Congressman Erese, mga bayan, hindi pa sila sigurado, mga bayan. Pag-aaralan pa. Titingnan pa, mga bayan. Ganyan po katindi. Kabagal ang hustisya sa ating bansa. Yung nagnanakaw ng daan-daang bilyon at itinototal nila ng trilyon, mabagal po ang investigasyon. Sisilipin pa. Pero yung sa Vice President, na meron na pong pahayag at inilabas na ang Vice President ay wala pong anomalya sa COA. Hindi po sinasabi ng COA na ang Vice President po ay corrupt at ibinulsa ang kanyang confidential intel fund. Hindi po ba? Kaya nga meron tayong COA, may audit. Hindi po ba? Pero dito po, wala rin pong nakikita ang mga congressman. Di po ba? Hindi kaya alam ni Congressman Erese, mga kabayan, dahil ito po, mga kabayan, ay isa rin po yata itong dilaw umano, si Erese. Hindi po ba? Hindi po ba nakikita ni Congressman Erese yung napakarami po na impeachable ng presidente? Ano po yon? Unang-una, yung PhilHealth, pinayagan niya pong ilipat at ito po'y dinesisyonan ng Korte Suprema na illegal ang paglipat na ginawa nila. Hindi po ba impeachable yan? 89 billion at mahigit pa 100 plus billion kasi pati po ang sins tax ay hindi po nila ibinigay sa PhilHealth na yan po ay nasa batas. Hindi po ba impeachable yan, Congressman Erese? Hindi po ba? Pati po ang mga pera yata umano, pati sa SSS, GSIS, PDIC,
ay pinakailaman din po yata ang pera dyan umano. At ganon din po ang pinasok na Maharlika Investment Fund. Kamusta na po yan, Congressman Erese? May balita na po ba kayo dyan? Hindi po ba nabudol ang taong bayan dyan? At lalong-lalo po, wala po bang investigasyon kung saan napunta po ang tuniladang ginto na ibinenta daw nila diyan sa Central Bank ang mga ginto dyan. Tunilada. Hindi po ba pwedeng i-impeach yan? Walang investigasyon kung ano nangyari dyan? Napunta po ba sa flood control yan? Yung pinagbilan yan at sino bumili? At lugi ang bansang Pilipinas dahil napakamahal ng ginto ngayon. Nalugi ang Pilipinas. Pero tumubo naman po ng napakalaki ang mga politiko. Yata. Ang mga Pilipino, lugi. Pero ang mga politiko, tubong lugaw! Diyan sa ginto na yan umano. Hindi po ba? Kaya nakakabilib po kay Congressman Erese. Yung Vice President na walang impeachable offense na ginawa, pero pilit niyong idinadamay sa impeachment. Hindi po ba? Ilang beses nyo na pilit na ginagawang magnanakaw ang Vice President doon sa kanyang confidential intel fund. Pero pagdating sa Pangulo, pag-aaralan pa lang ninyo. Yung ginawa lang ng 3 taon, alam mo na mismo. Hindi ba impeachable yun? Di po ba? 2023, 2024, 2025? Unbelievable. At yung mga nagpapatotoo, wala na tayong balita. Kay Saldico, kay Bonoan, na magpapatotoo ng malawakang korupsyon. Tahimik na ang mga tao na ito. Tahimik na po. Magmula nung pumasok po ang 2026, wala na tayong mababalitaan kung sino-sino ang ipakukulong sa flood control. Nakatutok na po sila ngayon sa impeachment ng Vice President. At syempre po, isasama din daw po nila plano na ma-impeach din o mapaila ng impeachment si Bangag na tinatawag na si Bongit. Siya nga mismo ang dapat ma-impeach dahil siya po ang kumukontrol ng bansa at siya rin po ang kumukontrol ng kaperahan. Siya po ang pumipirma. Di po ba? Ibang klase. Kasi po, real talk mga bayan. Kaya po, kung mangyayari po yung sinasabi ni Erese, kasi po si Bongit na tinatawag na bangag ng kanyang ate, napakarami pong impeachable offense. Si Bongit. Si Vice President, wala. Kaya pilit po nilang talagang binabakbakan ng Vice President. Kasi pag nakabalik po sa kapangyarihan ng isang Duterte, lahat po halos sila madidisgrasya magmula sa Pangulo. Madidisgrasya sa dami po ng anomalya na korupsyon na pinaggagawa nila umano. Kaya uunahin talaga nilang pabagsakin yan. Ito pong si Bongit na tinatawag na bangag, mga kababayan, madali po nila talagang ma-impeach yan. Kaya nga ayaw nilang unahin. Napakadali pong ma-impeach ni Bongit, real talk, sa dami po ng anomalya na kinasasangkutan niya umano. Hindi po ba? Pagka kasi na-impeach nila si BP at na-impeach nila si Bangag na tinatawag na kanyang ate, sino po ang makikinabang? Hindi po ba ang makikinabang dyan? Ang dilaw? Ang pink? Ang liberal? Ang mga makakaliwa? Ang mga oligarkiya? Hindi kaya sila? Hindi po ba? Dahil ayaw nilang paupuin si Vice President Sara Duterte. Di po ba? Kaya nga pilit po nilang ginagawan ng impeachable kahit wala. Dahil sa totoo po, real talk, ang napakaraming impeachable offense ay si Bongit. Di po ba?
Hindi naman po tayo tanga, bobo at gago. Nakikita po natin ang laruan ng napakarungis na mga buhaya at magnanakaw na politiko umano sa ating bansa. Hindi po ba? Puro pang sariling interes. Hindi po ba? Kaya good luck na lang sa inyo, Congressman Erese. Dahil alam naman po ninyo sa sarili nyo, Congressman Erese, na wala pong kakatig o sinasabing sasama na mga congressman majority. Maliban lang po dito sa mga kaalyado na naniniwala pa sa pagbabago sa ating bansa. Ang mga congressman na naniniwala pa po sa magandang nagawa ng mga Duterte. Iilan-ilan na lang po yan. Hindi po ba? Bakit po? Ilan pong congressman kasama ang representative po ng mga party list ang bumoto po ng impeachment? Mahigit 200 plus. Baka hindi po bababa sa 250 ang pumirma ng impeachment. Nakita nyo po karami. Kaya po nila na-impeach sa Kongreso si BP. Di po ba? Ilan na lang po ang sumasang-ayon na matitino. Di po ba? 300 plus lang po ang congressman. 300 plus. Di po ba? Nasa 60 na lang. Wala na 60. O nasa 60 congressman na lang ang naniniwala sa maganda na nagawa ng mga Duterte. At naniniwala na pinupolitika lang talaga ang mga Duterte. Pero karamihan, puro kasabwat at kaalyado nila. Ngayon, paano uusad ang impeachment ni Bonget? Puro kaalyado niya. At halos lahat sila may issue na korupsyon. Hindi po ba? Unbelievable po yan, Congressman Erese. Mangyayari lang po yan. Babaliktad po ang mga hayop na yan umano pagka po na-impeach nila si Vice President. Dahil po yung mga politiko na yan, karamihan po dyan ay bata-bata ng mga oligarkiya umano at may mga pangsariling interes. Hindi po ba? At karamihan po dyan ay mga dilaw pa, mga pink at liberal. Hindi po ba, Congressman Erese? Maraming salamat po sa gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po mga kababayan sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo. Thank you po kay Balance Vision TV, Tatay Nick ng Canada, Gay at Siena, si Annie Jo, si Eric Hershio ng Canada, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Jem Aris ng United Arab Emirates. Thank you po mga kabayan. Ingat-ingat po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At syempre po ang dasal at panalangin po natin mga kabayan na ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte ay maingatan po tayo sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Salamat po sa mga dasal mga kabayan. God bless po sa inyo. Ingat-ingat po at tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye!